Another day, another vlog. So for today's video, pupunta tayo ng simbahan guys. Kasi Sunday ngayon guys, magsimba muna tayo para gabayan naman tayo ng Panginoon sa ating mga desisyon sa buhay. Hindi man tayo perfectong tao guys, pero laanan muna natin ng oras ang ating Panginoon. Alam kong maraming tao ang gusto nang sumuko sa buhay, pero laban pa din tayo guys. Ganyan din ako guys. Ngayon, pero pinagdasal ko lang at ipinagpasa Diyos ko ang lahat ng mga desisyon ko sa buhay para mapanatag ako na safe yung future ko. Alam nyo guys, nung nandun pa kami sa province, pinagdasal ko talaga ito na pupunta kami dito sa Maynila kasama yung boyfriend ko para dito maghanap ng trabaho guys, kasi alam naman natin na pag sa probinsya maliit lang talaga ang sahudan doon, mas malaki talaga dito guys. Kaya pagkatapos namin mag-aral sa college, napag-desisyonan namin na dito na maghanap buhay guys. Bago pala ang lahat guys, pinagdarasal ko sa Panginoon kung tama ba talaga ang landas na aming tatahakin dito guys. Alam naman natin na malayo kami sa pamilya namin, kung magkasakit kami ay mahirap, pero pinagdasal ko talaga sa Panginoon at sa awa ng Diyos, nandito na kami, isang taon na rin kami dito. Wala namang aberyang na nangyari. Lahat ginagabayan talaga kami ng Panginoon guys. Ako lang talaga ang unang nag-step up sa lahat guys. Pumunta ako dito. Tapos sumunod lang talaga yung jowa ko dito guys. Nakapunta pala ako dito guys last October 12, 2024. Tapos guys, mga isang week lang nun, naka-apply na kami ng trabaho guys. Pagkatapos ng October 20, nag-aantay lang kami sa job order namin para makapasok na kami sa trabaho guys. At sa awa ng Panginoon, nakapasok kami kaagad at meron akong sahod. Kaya yun namang sahod ko ginamit ko guys para pang down payment sa boarding house kasi kailangan ng pumunta ni Dada dito o yung jowa ko dito guys. So kailangan kong magrenta ng isang buong kwarto para sa aming dalawa guys. Buti na lang talaga guys, manakilala ko na taga dito, matagal na siya dito. Tapos siya yung tumulong sa akin para maghanap ng bahay na aking matitirhan guys. Kasi first time ko pa talaga dito sa Maynila guys at hindi ko pa alam kung paano pasikot-sikot dito. Kaya maraming salamat din sa. Tapos yung dalang pera ko lang nun guys is 6,000. Tapos alam naman natin na yung mga kwarto dito guys is hindi bababa ng 5,000. At ayun ang pinag-aambagan namin ng kasama ko guys. Pero isang buwan lang yun guys. Pagdating ng December, pupunta na dito si Dada guys. Dumating pala si Dada dito December 7. Tapos sa araw na pala yun, yun yung araw din na yung kakilala ko dito guys ay nawala guys. Hindi ko rin lubos maisip guys kung anong reason niya, ba't ginawa niya yun, or na-depress ba siya. Wala naman siyang nasabi sa akin na problema niya. Ayun guys, mga 5, dumating na si Dada dito. Tapos nag-iisip ako magpasama ako sa kanya. Pero hindi ko na lang siya sinama nun guys. Tapos hindi na pala kami nag-uusap nun. Ang ginawa ko na lang guys, sinabihan ko si Dada na pumunta siya sa Baclaran para doon kami magkita. Tapos pagka-uwi namin dito guys, mga 9 ng gabi nangyari talaga ang hindi inaasahang pangyayari. So to make the long story short, sobrang na-stress ako dun guys at kahit papasok ako sa trabaho, may isip ko pa din yun. At dumating din sa punto guys na nagkasakit na talaga ako kasi hindi ako makakain ng maayos, makatulog, sa kakaisip sa kanya anong reason niya, ba't nagawa niya yun. So, umabot na talaga sa point guys na kailangan ko nang pumunta sa hospital kasama yung jowa ko kasi hindi ko na kaya guys. Parang hindi na talaga ako makatayo. Iwan ko kung anong nangyari sa akin. At buti na lang guys, pagdating namin doon, na-cater ako kaagad, tapos niresetahan lang ako ng gamot. Tsaka yun yung iniinom ko guys. Nagpaalam na lang din ako sa trabaho ko guys na hindi ako makakapasok kasi nga ganun yung nangyari sa akin. Buti na lang at pinagbigyan nila ako guys. Sa trabaho kasi guys, bawal talaga ang umabsent. Pero alangan namang isugal ko yung buhay ko para lang dyan. Siguro naman maisip nila na valid naman yung reason ko guys na hindi makapasok. Pero isang araw lang naman. At ngayon guys, malapit na kami mag 1 year dito ng jowa ko na nakatira dito guys. At unti-unti ko na rin natatanggap yung nangyari.
At lagi ko talagang pinagdarasal sa Panginoon guys na kahit anumang pagsubok na mararanasan namin ng jowa ko dito, manatiling matatag kami at lumalaban sa buhay. So that would be all guys. Thank you so much for watching. Bye!